Magandang hapon. Magandang buhay at maligayang pagdating sa Pangabat Elementary School. Magandang hapon mga bata. Magandang hapon din po. Hindi ko narinig. Magandang hapon mga bata. Magandang hapon din po. Wow! Ako si Kenneth J.V. Ortiz. Nanggaling din ako dito dati. Kasama ko ang aking mga kaklase dahil inatas sa amin na magkwento kami dito sa ating paaralan. Handa na ba kayong marinig ang kwento? Kung ganun, atin nang simulan. Sino ang gustong basahin ang pamagat ng kwentong ating tatalakayin? Ikaw? Ano ang iyong pangalan? Ang aking pangalan ay si Keniela Jane V. Ortiz. Makibasa? Si Pagong at si Matsing. Mahusay! Ngayon ay alam na natin kung ano ang ating tatalakayin, magsisimula na tayo sa pagbasa ng kwentong Pagong at si Matsing. Makinig ng mabuti mga bata. Isang araw, namasyal si Pagong at si Matsing sa tabing ilog. Nang makita ni Matsing ang isang nakalutang na puno ng saging. "Tignan mo, Pagong," sabi ni Matsing. Itinuro niya ang puno ng saging. "Alin? Ang langit?" tanong ni Pagong. Tumawa ng malakas si Matsing. "Kay bagal mo na, bulag ka pa," sabi ni Matsing. "Iyong puno ng saging ang tinuturo ko." "Oo nga." "Ano?" sabi ni Pagong. "Halika't kunin natin." Narito ang mga larawan ng pagpunta nila sa ilog at inaya ni Matsing si Pagong na kunin ang puno ng saging. Tingnan niyong mabuti. Nang makuha ang saging, ay naghati sila. "Hep, ang ating paghahati. Ako muna ang pipili," sabi ni Matsing. "Ba't naman? Ako muna, dahil maliit naman ako," sabi ni Pagong. "Hindi maaari. Ako ang nakakita, kaya ako ang unang pipili," sabi ni Matsing. At hinati nila ang puno ng saging. Kinuha ni Matsing ang baharing may dahon. "Mas maganda ang nakuha ko. May dahon na kaya madaling mamunga," sabi ni Matsing. Sa may kalayuan, siya nagtanim. Kinuha naman ni Pagong ang bahaging may ugat. "Tiyak na mabubuhay ito dahil may ugat na," sabi ni Pagong. Sa tabi ng ilog nagtanim si Pagong. Saan nagtanim si Pagong? Sa tabi ng ilog. Mahusay. Kinalagaan ng dalawa ang kanilang mga tanim. Diniligan nila ang mga ito araw-araw at nilagyan ng mga pataba. Pagkaraan ng ilang araw, namatay ang tanim ni Matsing. Nalanta ang mga dahon at nabulok ang puno nito. Malungkot na malungkot si Matsing. Samantala, unti-unting nagkadahon ang tanim ni Pagong. Lumaki ito ng lumaki hanggang namunga. Masayang masaya si Pagong. Tingnan niyo ang larawang ito. Napakalaki at napakataba ng bungang saging ni Pagong. Di ba? Kung kayo ay papipiliin, sino ang gusto niyong maging kayo? Si Pagong ba o si Matsing? Pagong. Ikaw? Ano ang iyong pangalan? Yana B. Mendoza. Kung ikaw ang papipiliin, anong gusto mong maging? Si Pagong o si Matsing? Pagong. Si Pagong. Yes. Pagong. Palakpakan! Napakahusay! Malungkot si Matsing na dumalaw kay Pagong. Iyak ni Matsing. "Ay Pagong! Namatay ang tanim ko." "Aba, yun lang pala. Huwag kang umiyak," sabi ni Pagong. "Tignan mo ang tanim ko.
ang daming bunga. Tulungan mo akong mamitas at hatian kita ng bunga. Anong sinabi ni Pagong? Halian na ng bunga si Matching. Apakahusay. Napalundag sa tuwa si Matching. Talaga? Hayaan mo ako ang umakyat, sabi ni Matching. Narito, nagkaroon na ng bunga ang saging ni Pagong. Ano sa inyong palagay, bakit hindi namunga ang saging ni Matching? Kinyala? Dahil walang ugat. Mabuti! Mabilis na umakyat ng puno si Matching. Pagdating sa itaas, lahat ng mapitas ay kanyang kinain. Hindi na niya binigyan ng saging si Pagong. Hoy Matching! Bigyan mo naman ako! Sigaw ni Pagong. Tumawa na lamang ng tumawa si Matching. Balat man kung malinamnam, hindi kita hahagisan, sagot ni Matching. Narito si Matching. Apakasama ni Matching, di ba? Opo! Bakit apakasama ni Matching? Dahil hindi na binigyan si Pagong. Mahusay! Bigyan ng palakpakan si Kinyala. Nagalit si Pagong sa sagot ni Matching. Habang kain ng kain si Matching sa itaas, nilagyan ni Pagong na tinik ang puno ng saging. Ano ang nilagay ni Pagong sa puno ng saging? Tinik! Mahusay. Pagkatapos, nagtago si Pagong sa ilalim ng isang bao. Busog na basog si Matching nang bumaba sa puno. Pero bigla siyang napasigaw. Aroy, aroy, aroy! Ang daming tinik. Lahat ng hawakan ni Matching ay may tinik. Salbahe ka, Pagong! Magbabayad ka! Sabi ni Matching. Anong nangyari kay Matching? Natinig! Apakahusay! Hinuli agad ni Matching si Pagong. Dahil sa ginawa mo, sabi ni Matching, gagawin kitang maliit na piraso. Abay magaling, sagot ni Pagong, kahit nakakatakot. Dadami pa kami at lalong sasaya. Oo nga, no? Sabi ni Matching at nag-isip. Alam ko na, iluluto na lang kita. Ano ang gagawin ni Matching kay Pagong? Iluluto! Mahusay. Lalong magaling, sagot ni Pagong, kahit nanginginig. Pupula ang balat ko at lalong gaganda, sabi ni Pagong. Hindi, ihahagis na lang kita sa ilog para ikaw ay malunod, sabi ni Matching. Naku, huwag mo akong itapon sa ilog. Pagmamakaawa ni Pagong. Malulunod ako. Sino ang nagmamakaawa? Si Pagong! Bakit nagmamakaawa si Pagong? Bigyan ang iyong sagot. Kasi si Pagong marunong lumalunod. Mahusay. Dahil si Pagong ay marunong lumangoy dahil isa siyang Pagong! Pagong. Ang Pagong ay lumalangoy sa dagat. Hindi pinansing ni Matching ang hiling ni Pagong. Itinapon agad niya sa ilog ang kawawang si Pagong. Pero pagbagsak sa tubig, biglang tumawa si Pagong. Sa iyong palagay, bakit tumawa si Pagong? Kinyala ang iyong sagot? Dahil marunong siya lumangoy. Apakahusay! Narito ang larawan na si Pagong ay tinapon at apakasaya niya nung siya ay tinapon. Ay! Matching! Kahina mo talaga. Hindi mo ba alam na sa tubig ako nakatira? Napakamot na lamang ng ulo si Matching. Tuso man ang Matching na paglalamangan din, sabi ni Pagong. Base sa kwento, sino ang pinakamatalino para sa inyo? Pagong! Bakit napakatalino ni Pagong? Maaari kang tumayo? Ayaw mo? Sino ang makatutulong sa kanya? Bakit napakatalino ni Pagong?
Kasi ano? Kasi matulungin siya. Kasi si Pagong ay nakatakas sa pagkakabihag sa kanya ni Matching. At apakatalino ni Pagong dahil sa dami ng problemang naranasan niya kay Matching, nakatakas pa rin siya sa problemang iyon dahil ginamit niya ang kanyang utak. Diba? At doon na nagtatapos ang kwento ni Pagong at ni Matching. May mga katanungan ako para sa inyo. Ang huling mga katanungan. Handa na ba kayong sagutan ng mga katanungan? Mahusay. Sino ang dalawang tauhan sa kwento? Ano ang iyong pangalan? Maaari kang tumayo. Rhea Jane D. Ortiz. Sino ang dalawang tauhan sa kwento? Si Pagong at si Matsing. Mahusay. Palakpakan sino ang pangalan? Rhea Jane D. Ortiz. Palakpakan si Rhea Jean. Narito naman ang pangalawang katanungan. Ano ang kanilang natagpuan sa ilog? Ikaw, maaari kang tumayo. Ano ang iyong pangalan? Sino yung pangalan? Sino ang maaari makatulong sa kanya? Ikaw. Ano ang kanilang natagpuan sa kwento? Ano ang iyong pangalan? Puno ng saging. Puno ng saging. Ano ang iyong pangalan muna? Jessie Pisorka. Napakagaling mo naman, Jassy. Tatanungin ulit kita. Ano ang natagpuan nila sa ilog? Puno ng saging. Mahusay, palakpakan si Jassy. Ano ang ginawa nila sa puno ng saging? Nate, nanim. Kung sino pa ang makakatulong sa kanya? Nate. Mahusay. Palakpakan si Kiniela at si Rhea Jean. At ito ang pang-apat na katanungan. Kaninong bahagi ng puno ang lumago? Anyone? Sino pa ang gustong sumagot? Ikaw. Kaninong puno ang lumago para sa iyo? Anong iyong pangalan? Gerald. Kaninong bahagi ng puno ang lumago? Matching. Sino ang gustong tumulong kay Gerald? Ako. Okay? Pagong. Si Pagong. Palakpakan. Ang ikalimang katanungan. Ano ang ginawa ni Matching nang nakita niyang may bunga ang puno? Kiniela, maaari ka sumagot. Tumayo. Inakyat niya ang bunga ng puno at inubos ang bunga nito. Palakpak para kay Kiniela. Napakahusay niyo ha. Ika-anim na katanungan. Paano naparusahan si Matching? Sige. Dahil sa dinig. Apakagaling! Palakpakan! At dahil tapos na tayo sa ika-anim na katanungan, dadako naman tayo sa ikapitong katanungan. Ang pinakamahalaga sa lahat ng mga katanungang aking nasambit. Ano ang mga natutunan nyo sa kwento? Kiniela? Huwag maging sakit at makasarili. Magaling! Palakpakan para kay Kiniela. Sino pa ang gustong sumagot? Nandan mo? Dandan, gusto mong sumagot? Tayo, Dan. Anong natutunan mo sa kwento, Dan? May natutunan ko sa kwento? Ha? So, amo dyan. Thank you. Ha? Sulat ko dito. Thank you. So, ang mga ang dapat niyong matunan sa kwento at dapat ninyong magamit pirmi ay hindi ka mo mag-ubrat malaking sa inyong classmate. Dapat pirmi ka mo mag-unite. Sa inyo ka na ng unite? Hindi. Siyempre, English yun. Dapat na magkaisa ka mo dali sa room nyo para hindi ka mo magkapayas kay Matching. Dahil masama siya, naparusahan siya ni Pagong. May natutunan ba kayo sa kwento? Opo! Hindi ko narinig. Dapat lahat. May natutunan ba kayo sa kwento? Opo!
doon ay nagtatapos na ang ating pagkukwento. Maaari nyo nang kunin ang inyong mga merienda sa likuran.